mag-announce muna tayo no, ng ating program, itong Ateneo OF Life program natin. Itong Ateneo OF Life program ay para sa mga overseas Filipinos. Ang mga topics po dito ay na itinuturo, leadership, innovation, financial literacy, and social entrepreneurship. So ito po ay pinapatupad ng isang consortium kung saan ang SEDP ay kasapi at ang Ateneo School of Government po ang nag-lead niyan kasama ang OFSPES at saka ang UGAT Foundation. Ayan. Okay, so ano ba yung ALSE OF Life program? So ito po ay isang inisyatibo para i-equip ang mga Filipino migrants and their families with skills in leadership, financial literacy, and social entrepreneurship. At ngayon po ay nasa 4,500 na ang graduate dito since 2008. At nasa 32 countries po worldwide ang ating mga nabigyan na no, ng serbisyo, mga Pilipino. Ito ay isang executive education program ng Ateneo School of Government. So magkakaroon po ng certificate mula sa Ateneo School of Government, yung mga gagraduate dyan. No? So ito po yung mga modules na ini-implement natin. So yung Financial Literacy 1, which is the Personal Finance Management, yung Financial Tools, yung Session 2, yung Session 3, yung Social Impact Investments, ay SEDP po ang nagpapatupad niyan. Samantalang ang pang-apat naman po ay in cooperation with the National Confederation of Cooperatives. Ayan. Ayan, at dahil dyan ay ito ang aking schedule. Ano? So, itong August 22 po ay nandyan ako sa sa Bahrain. O, di ba? Taray. Ang lola nyo pupunta ng Bahrain. At meron tayong event dyan no, sa Intercontinental Hotel Manama sa August 22. Ayan. At this is in cooperation with the Philippine Embassy in Bahrain. Kasama na po ang Filipino Club Bahrain, ang Filipino community dyan, at saka yung Department of Migrant Workers, at syempre ang Overseas Workers Welfare Administration ng Migrant Workers Office natin. So, sa August 23 naman po, sa Bahrain din ay yon, mag-i-in-person class na ako para sa ALSE Batch 133. Imagine nyo yan, Batch 133 na. Naalala ko parang 2008 yan. Ang una namin ay sa Roma, yun yung Batch 1. Sa Italy naman yun. No? Aside from this, on August 25, nasa Taiwan naman po ako. Face-to-face din po yan. No? So, pupunta ako ng Taiwan, magkita-kita po tayo dyan. Sa Pilipinas naman po ay, ito ay I think hybrid pero this is more online. Dito sa Pilipinas yan sa August 31. Sa Macau naman po ay face-to-face. So sa September 8 yan, birthday ni Mama Mary, papunta po tayo dyan sa Macau. Sa Russia, wish ko lang, pupunta tayo dyan sa September 15. Pero, may gera di ba? So, hindi, bomalams tayo dyan. Sa UAE naman po ay online course ito no? sa September 22. Sa October 6 ay Thailand and South Korea ang magkasama po. So, sa October 6 yan. And then October 20 sa Singapore naman po ako. Face-to-face yan. So, I'll be there live in Singapore on October 20. At November 3, most probably, parang medyo 90% sure na to na face-to-face yan. And I think the following week will be the Netherlands. Pero fina-finalize pa po ang schedules natin. Ayan. So speaking of Singapore, meron po tayong final call no, to secure your seat with the Ateneo OF Life program. I-scan nyo lang po yung QR code na nakikita ninyo o kaya mag-email sa alse.sg.secretariats@gmail.com. Ayan ha. So hindi pa nagsasara ang ating enrollment dyan. So pwede pa po kayo sumali. Okay. And in general, no, kung gusto niyo pong makita yung ating programa on Ateneo Leadership and Social Entrepreneurship ay yan po, pwedeng kayo ay pumunta sa QR code na yaan. Okay. Okay, so ako si Sir Vince, ang inyong financial guru. Nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.
Ayan, okay. Ang next naman po natin na topic ay pag-ibig calamity loan. Kasi 'di ba, bumagyo po ay yung bagyong Karina. So, promote lang natin itong pag-ibig calamity loan, no? So, noong July 25 ano, ay nagkaroon ng pagbaha sa NCR at mga karatig probinsya nito at na-place nga under state of calamity, no, ang NCR kasama na ang Bulacan, Bataan, Cavite at Batangas din yata at saka Ilocos Norte. Ayan yung mga nakita ko lang na nag-declare ng state of calamity. So sa mga panahon po na ganito, ang maganda po sana talaga ay insurance o kaya savings natin yung gagamitin natin. Pero kung hindi talaga maiiwasan, di kumuha po tayo ng loan, di ba? So, ang isang maganda na pagkunan naman lang po natin ay ang Pag-ibig Fund Calamity Loan. So, itong Pag-ibig Fund Calamity Loan, ito po ay cash facility para ma-assist ang mga Pag-ibig Fund members who reside in areas declared under the state of calamity and are affected by such disasters, no? So, sila yung mga naapektuhan ng ating kalamidad, no? So immediate financial assistance ito para maka-recover, no, from the effects of calamity. So maganda po ito kasi mababa yung interest rate, no, 5.95% lamang po per annum. So hindi kinakailangang kumapit sa patalim at hindi po kinakailangan na umutang mula sa informal sector na nagbibigay 'di ba sa 5, 6, 20% per month 'yan. Ito per year. So ibig sabihin nasa 0.5 per month lang 'yan, no? So 'yon. Payable po ito within 24 to 36 months. Ang initial payment due ay on the third month. So kung kunwari ngayon ka nag-apply at naapruban ka, so August, September, October, November ka pa unang maghuhulog, no, para sa pagbabayad mo. Okay? So until when kayo pwedeng mag-apply for a Pag-ibig Calamity Loan? Ito dapat ay ma-file mo within a period of 90 days from the declaration of state of calamity by the Office of the President or the Sangguniang Bayan in your residence, ano. So, itong sa nakaraang bagyong Karina hanggang October 23 pa po yung pupwede ninyong makapag-file diyan, no, sa para maka-access, no, dito sa Pag-ibig Calamity Loan natin. So, paano tayo magka-qualify dito sa Pag-ibig Calamity Loan natin? At least dapat meron tayong 24 monthly membership savings under the Pag-ibig Regular Savings at active yung membership natin. Ibig sabihin, meron tayong at least 1 monthly membership savings na naihulog in the last 6 months prior to the month of application date natin, no? If meron tayong existing na Pag-ibig Housing Loan, Multipurpose Loan, or Calamity Loan, dapat po lahat ng ito ay on time nating nababayaran. So, ibig sabihin, hindi po tayo in default. Okay? At syempre, kailangan din po tayong magpakita ng ating proof of income katulad ng payslip o kaya ng ating mga bank statements o kaya ng ating ITR, no, kung ano yung kaya nyo maibigay. So, magkano yung pwedeng mahiram natin sa ating calamity loan mula sa Pag-ibig? Up to 80% ng Pag-ibig Regular Savings o yung P1 na tinatawag ang makukuha natin. So, paano yan makukuha? Kukunin yung monthly contributions mo, yung iyong employer's contributions, and then yung dividendo, yung kinita no, from the beginning na nag-contribute ka. Kukunin yung 80% niyan minus yung balance kung mayroon kang existing na multipurpose loan at saka calamity loan. So take note ha, MPL at saka CL lang yung i-deduct dyan. Hindi i-deduct yung ating housing loan, no? So, yon. So, ito lang, no? Just to give you an example, ito po yung aking P1 mula sa Pag-ibig. Nakuha ko po yan sa Virtual Pag-ibig. Yung total employee share po ay 38,000. Tapos yung employer share naman ay 23,000. Yung total dividends ay 38,000, no? Nagsimula akong nag-remit niyan noong July July 2000. Tapos yan yung as of 2020 ito eh. So, yun, nasa 100,000. So, kung titignan natin yan, no, sa computation, so 38,000 plus 23 plus 39, niround, ko na to the nearest thousands para madali yung computation. So, that's equivalent to 100,000 times 80% equals
yan na, no? 80,000 yung regular savings na po, 80% ng regular savings natin. Pero ma-mention ko lang ha, tignan nyo naman, yung dividends yung may pinakamalaki na amount, no, out of the contribution. So member share, employer share, mas malaki na yung dividends. Okay? So, ima-minus natin ngayon yung balance ng MPL o yung multipurpose loan at saka ng calamity loan. In my case, wala naman akong multipurpose loan at wala naman akong calamity loan. So, theoretically, ang maximum loan amount na pwede kong makuha ay 80,000 pesos. So, di ba napakagandang way nito para hindi tayo mangutang at kumapit sa patalim na siyang usually nangyayari kapag tayo ay tinatamaan ng kalamidad. So, paano tayo mag-a-apply? Online via Virtual Pag-ibig. So, pumunta lamang kayo sa www.pag-ibig-profile/virtual-pag-ibig_profile/verification. Di ba ang dali-dali ng ating link mula sa Pag-ibig? And then over-the-counter po, pwede nyo rin po yung gawin sa mga Pag-ibig branches. No? And paano naman tayo magbabayad ng ating loan? Siyempre, kapag po tayo ay kumuha ng loan mula sa Pag-ibig, ay dapat ito ay babayaran natin. Via salary deduction po ito through your employer, through Virtual Pag-ibig, pwede rin po. Pwede rin naman kayong magbayad in person sa mga Pag-ibig branches at pwede rin through accredited collection agents katulad po ng SELPI. Ayan ha. At pwede po tayong mag-accelerate ng ating payments kung talagang ayaw natin na tayo ay may obligasyon pa sa pag-uutang. Magkakaluwag-luwag tayo, gusto nating pasobra ng ating payments, pwede po yan. Okay. So, yan po, no? Ang pagyaman na pag-aaralan, na pagtutulungan, yan po ang lagi nating binabangkit. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro.